So muli, magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay magbabasa dito po sa ating ginagawang daily devotion. Purihin po yung Panginoon at nandito na po tayo ngayon sa Joshua chapter 9. At ang akin pong i-share dito po sa verses 1 to 4 po. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, nilinlang ng mga taga Sibion si Joshua. Ang mga tagumpay ng Israel ay nabalita ng lahat ng hari sa ibayo ng Jordan, sa kaburulan, sa kapatagan, at sa baybayin ng dagat ng Mediteraneo hanggang sa Lebanon sa dulong hilaga. Ang mga haring ito ay mga Hityo, ang mga Amoreo, ng mga Kananeo, ng mga Pereseo, ng mga Hibita, at ng mga Hebuseo ay nagsama-sama upang lusubin si Joshua at ang bayang Israel. Ngunit nang mabalita ng mga taga Gibeon ang ginawa ni Joshua sa Jericho at sa Ai, umiisip sila ng paraan upang malinlang si Joshua. Nagdala sila ng mga pagkain at kinargahan nila ang kanilang mga asno ng mga lumang sako at mga sisidlang balat na tagpi-tagpi. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. Amen po. Good evening po sa ating lahat at muli po tayo mag-share sa ating daily devotion dito sa Joshua chapter 9 verse 5 hanggang 8. At mga tagpi-tagping pangyapak na nakasuot sa kanilang mga paa at mga lumang bihisa ng suot nila at ang lahat ng tinapay na kanilang baon ay tuyo at inamag. At sila'y nagsiparaong kay Joshua sa kampamento sa Gilgal at nagsabi sa kanya at sa mga lalaki ng Israel, kami ay mula sa malayong lupain, ngayon nga'y makipagtipan kayo sa amin. At sinabi ng mga lalaki ng Israel sa mga Hivyo, marahil kayo'y nananahang kasama namin at panahon kami ay makipagtipan sa inyo. At kanilang sinabi kay Joshua, kami ay iyong mga lingkod. At sinabi ni Joshua sa kanila, sino kayo at mula saan kayo? Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Joshua chapter 9, verse 9 to 11. At sinabi nila sa kanya, mula sa totoong malayong lupain ang inyong mga lingkod, dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos, sapagkat amin nabalita ng kabantugan niya at ang lahat niyang ginawa sa Egypto. At lahat ng kanyang ginawa sa dalawang hari ng mga Amorheo, na nasa dako roon ng Jordan kay Sihon, na hari sa Hesbon, at kay Og na hari sa Basan, na nasa Astarot. At ang aming mga matanda at ang lahat na taga roon sa aming lupain ay nagsalita sa amin na sinasabi, magbaong kayo sa inyong kamay ng mga may paglalakbay at yumaong kayo na salubungin niyo sila at ang inyong sabihin sa kanila, kami ay inyong mga lingkod at ngayon makipagtipang kayo sa amin. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Joshua 9 verse 12 to 16. This bread of ours was warmed when we packed it at home on the day we left to come to you. But now see how dry and moldy it, and these wineskins that we filled were new, but see how cracked they are, and our clothes and sandals are worn out by the very long journey.
The Israelites sampled their provision but did not inquire of the Lord. Then Joshua made a treaty of peace with them to let them live, and the leaders of the assembly ratified it by oath. 3 days after they made the treaty with the Gibeonites, the Israelites heard that there were neighbors living near them. Yun lang po, parehin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Joshua 9 verse 17 to 19. So the Israelites set out, and on the third day came to their cities, Gibeon, Kephara, Beroth, and Kiriath Jearim. But the Israelites did not attack them, because the leaders of the assembly had sworn an oath to them by the Lord, the God of Israel. The whole assembly grumbled against the leader. But all the leaders answered, "We have given them an oath by the Lord, the God of Israel, and we cannot touch them now." Yun lang po, purihin ang Diyos. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Joshua 9 verse 21 to 24. They continued, "Let them live, but let them be woodcutters and water carriers in the service of the whole assembly." So the leader's promise to them was kept. Then Joshua summoned the Gibeonites and said, "Why did you deceive us by saying, 'We live a long way from you,' while actually you live near us? You are now under a curse. You will never be released from service as woodcutters and water carriers for the house of my God." The answered Joshua, "Your servant were clearly told how the Lord your God had commanded his servant Moses to give you the whole land and wipe out all its inhabitants from before you. So we feared for our lives because of you, and that is why we did this." Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat. At ang babasahin ko po para po sa ating daily devotion ay matatagpuan sa Joshua chapter 9, verses 25 to 27. Sabi dito, "Now we are at your mercy. Do to us whatever you think is right." So Joshua did not allow the people of Israel to kill them. But that day he made the Gibeonites the woodcutters and water carriers for the community of Israel and for the altar of the Lord, wherever the Lord will choose to build it, and that is what they do to this day. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Praise Lord, Julia. Amen.